Okay, magandang gabi mga giliw naming taga-subaybay sa ating programang Puntahan at Kapihan sa BNN. Mapalad tayo ngayong gabi sapagkat sa ating ika-10 na episode ng ating programa ay tayo'y naririto sa nakalayas na naman ang BNN. At ang ating programa ay naglalakbay kung saan-saan. Wala po tayo sa Lions Den at tayo naririto sa B-Hotel sa Quezon City sapagkat tayo ay umattend ng isang training para sa ating pagiging mga mediators ng Batangas Media Citizen Council. At mapalad po tayo sa pagkakataong ito sapagkat kasama natin ang dalawa nating co-participant sa ating training at siyempre kasama natin sa Batangas Media Citizen Council si Attorney Pam Castillo, siyang representative ng legal and business and professional sector sa ating council, at si Dr. Jewel Mendoza, ang siyang representative naman sa academe. Magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po. At tayo mapalad na makasama sa training na ito. Kakatuwa ang ating training. Yes. Kaman tayo ay medyo nabaguhan, ano? Opo. 6 days. Oo, Yes. 6 days training. At parang tagal-tagal kong hindi napasok. Pwede pa ba ako? Sabi ko, parang makunat na ata. Ang hirap na mag-adjust sapagkat hindi naman nasa mahigit na pong 10 taon simula na ako'y makatungtong ng classroom para mag-aral. Tama. So, medyo nanibago tayo. Medyo nanibago dahil hindi ko akalain na gano'n na magiging ating training. Napaka-rigid naman. Yes. Kami po ay talagang nagsisimula ang aming araw sa alas 7 pa lang ng umaga. Kinakailangan ka na mag-breakfast kasi pag hindi ka nag-breakfast ng gano'ng kaaga, malilate ka sa pagsisimula ng ating klase ng alas 8. Correct. Yan po sinasabing, kung kailan kami nagkaedad, kaya sa Bawal malate. Bawal malate. Bawal malate. At yung program, pagsimula ng alas 8, dire-diretso po yan. Lunch break, doon na din working lunch tayo madalas. Yeah, at hanggang alas 5 ng hapon talaga po kami simula pa nung Monday, ganun namin ginagawa. Training, may natin po ng lecture, pero hindi basta lecture Yeah. Kasi discussion, tapos meron pang simulation. Ang aming pong pagdalo sa training nito, ito po ay yung comprehensive course on mediation and conciliation. Bakit po kami naririto at bakit kami nag-aabala sa training na ito? Ito po ay itinataguyod ng Office on Alternative Dispute Resolution o OADR ng Department of Justice, katuwang ang Philippine Press Institute o PPI at ang IMS o International Media Support. Ang punot dulo po ng aming pagtitraining na ito ay para kami magkaroon ng kasanayan, ma-equip, na kami ay maging ganap na mga mediator para sa anumang mga magiging suliranin o sigalot sa pagitan ng mga mamamahayag at ng iba pang mga stakeholders. Kasi kaya po tayo ay merong tinatawag na Batangas Media Citizen Council, ay ito po ay binuo para kung halimbawa sa katulad naming mga mamamahayag kami ay magkaroon ng nakakalagpas sa pagsusulat o sa pagbabalita, sa pag-anunsyo sa radyo o sa TV na kami ay nakasakit o kumbaga sabi ko kanina, nakalampas. At ang mga subject, ang ating mga binabalita ay kung nakaramdam sila na sila ay nagrabyado, ay sila ay merong konseho katulad ng Batangas Media Citizen Council na pwede nilang idulog ang kanilang reklamo. At tayo naman bilang mga mediators, haharapin natin iyon at sisikapin nating masolusyonan para po mapigilan yung agad naman magkakasuhan ng live. Hindi magkaroon ng resolution. Mag-uusap muna. Yes po. Kaya po, kami naririto at kami nagsasanay. Ang aming pong pagsasanay hindi basta-basta sapagkat tayo naghahangad na tayo ma-accredit. Kailangan po ma-accredit ng Office on Alternative Dispute Resolution ng Department of Justice kasi kapag nakaraan sa atin yung mga ganong usapin na solusyonan natin, i-recognize yan ng korte, ng husgado. Ay, dumaan na pala doon. At bukod po sa amin,
kami po ay pwede din humawak ng iba pang mga conflicts between people, na between different parties, na ang sasabihin, halimbawa, sinabi ng korte na, ay, temo na, itong kasong Tinulog. final, ay, ito naman pwede niyong pag-usapan. Baka gusto niyong pag-usapan, pwede kayong dumaan sa ADR o Alternative Dispute Resolution, doon po kami papasok. Doon po kami magkakaroon ng papel, ika nga, para masolusyonan yung mga ganong sigalot. Ano po? So, ito po ay hindi din lang para sa aming mga mamamayan. Para po ito sa ating lahat ng mga kababayan sa lalawigan ng Batangas. Kaya kami po tatlo ay representative ng council, pero aming haharapin ay hindi lang sa ganang sa amin, kundi sa ating lahat. Di po ba? Attorney, anong masasabi mo sa ating training? Bale, parang nabaliktad ngayon ang sitwasyon. Kasi kung ako ay educator, ako ay professor sa BSU, ngayon ako naman ang estudyante. So parang naramdaman ko kasi, sabi mo nga, rigid yung training at yung lecture, laging may recitation. So parang nararamdaman So surprise tayo sa recitation. Kasi roleta. So, ganun din, parang sabi ko, ganito pala uli ang pakiramdam ng pagiging isang estudyante. You have to, kumbaga, learn and unlearn something. Yes. Si Doc, ganun din, isa ka ding edukador. Yes. Nasa sa academe, pero ngayon, estudyante ka rin. Tama po. Bilang guro at bilang representative ng akademiya, medyo kailangan, tama po yung sabi ni Attorney Pam, kailangan nating i-unlearn what is already learned para po at least matutumuli tayo dito sa aspeto ng pagiging taga-pamagitan or tinatawag nga po na mediator. Bago ang lahat, ako'y nagpapasalamat sa pagkakataong ito na actually napasama kami dito sa magandang training na ito para ma-practice yung maging mediator o tagapamagitan. So, thank you, Jonald, and nadami po kami natutunan sa gawain ito. Pansamantala, hanggang dyan lang muna po yun. Babalik po tayo sa ating programang Puntahan at Kapihan sa BNN pagkalipas lang ng ilang paalaala. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Nickel Asia Corporation. Finance Asia Gold Winner for Basic Materials Company Category, celebrating 15 years of responsible mining. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Shell Filipinas Corporation, kasabay sa pagsulong ng bawat Filipino. Nagbabalik po ulit tayo sa ating programang Puntahan at Kapihan sa BNN. Wala pa po yung aming kape. Medyo nalita ang ating tagapagtimpla ng kape. Pero narito na po yung aming, ano tawag dyan? Tinapay. Hindi ko parang ensaymada. Hindi ensaymada. Parang pandesal. Ano ba yung palaman? Corned beef. Corned beef pandesal. Yeah. So yun po. May kalakihan po yung mga pandesal dito sa hotel. Kami po ay nagbabalik dito sa ating programa at kami nagpapasalamat sa napakagandang opportunity na ito na ibinigay sa atin ng Office on Alternative Dispute Resolution ng Department of Justice. Alam niyo po kung paano ito nabuo nung pong nagdaang April na sa National Press Forum ng PPI. At nagkaroon po ng pagkakataon doon na magpulong ang lahat ng mga council, so Media Citizen Council, na binuo sa iba't ibang panig ng ating bansa. Naging tagapagsalita po doon si Yusek Irene siya po ang pinuno ng OADR. At nasabi niya, naihayag niya doon, yung magandang, sabi nga although tayo ay tinitrain tayo nung bago pa ang engagement na ito, tayo po ay sinasanay na magkaroon ng proseso kung paano tatanggap ng mga conflicts at paano natin susolusyonan. Pero maganda yung pagkakataon na ini-offer sa atin na tayo mismo ay mas sanayin sa kung ano ang talagang yung takbuhin ng mediation and conciliation na naaayon sa batas. Kasi hindi po basta-basta yung mga context na ating haharapin, ating susolusyonan. Kaya ini-alok ito sa Philippine Press Institute. At dahil ang mga council pong ito na
na ating binuo sa PPI ay supported ng IMS. Ganon din naman. So, nagkasundo na, sige, gagawa tayo ng isang training. At ito nga po, kami po ay 4 na pong kinatawan ng 10 Media Citizen Council. Sa ating pong bansa, Nationwide ito, John. nationwide. Sapagkat ang kauna-unahan pong press council pa noon, binuo na Philippine Press Institute, noon, may binubuo po ito ng malalaking broadsheets dito sa Kalakang, Maynila. Tapos ay nawala yon, na meron namang nabuo na Citizen Press Council sa Cebu. Cebu City, Cebu Citizens Press Council, CCPC, at yun ay napakaganda. So kung may mga reklamo ang mga tao, sa mga reporter, sa mga kolumnista, sa mga broadcaster, doon inihahayag sa Citizen Press Council ngayon. Pagkatapos po noon, may mga nabuo pa ang Cordillera Citizen Council. So siya naman ay kumbaga hindi man ganun kaaktibo katulad ng sa Cebu, nagdiretso siya. So ang sumunod po dito nung partner ng Philippine Press Institute, ang Hans Seidel Foundation. Ito po isang German foundation NGO na tumutuwang sa kampanyang gawain ng PPI, ay nagkaroon po ng orientation para sa pagbuo pa ng mga councils. At dyan po nabuo ang Batangas. So nagkaroon po tayo ng orientation sa Batangas na dinaluhan. Nakakatuwa. Yung pong 4 na pillars ng council, legal, media, business and academe, ay all present nung magkaroon ng orientation sa Batangas. Ang kasabay po ng Batangas ay ang Iloilo. So, pagkatapos po niyan, at saka yung Central Luzon. So, pagkatapos na magkaroon ng orientation mga tatlong ito, so inintay natin mabuo. Although, sa Batangas, hindi karaka-raka natin nabuo dahil yung pandemic naman. Ang hirap namang magharap-harap. Ano po? Pumasok ang pakikipag-partner ng International Media Support, itong IMS, sa PPI. So, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na maituloy. So, pagkatapos po niyan, naituloy natin at tayo nagkaroon po ng launching sa Batangas. So, nakakatuwa po na nabuo ng tuluyan ang Batangas Media Citizen Council. Ganon din ang Iloilo at ang Central Luzon. Pagkatapos po nito, kami naman sa PPI, nag-utay-utay namin itong pinalawak pa. Bumuo po tayo sa Region 8, sa Eastern Visayas. Meron din pong nabuo sa Davao, sa Surigao, Agusan del Norte, Agusan del Sur, at ngayon may binubuo tayo sa BARM, sa Bangsamoro, at isusunod naman ang sa Central, yung dulo pa ng Luzon na Isabela, Cagayan Valley, sa Norte. Ng Norte. So lahat po ng ito, ang lahat po ng council na ito ay may common. Ang common po sa amin, ayun nga, present yung 4 na pillars. Yung legal, yung business, academe, at media. Yun. Pagkatapos po nun, kung ano pa ang specific needs sa bawat probinsya, ang pong mga sektor ay represented din sa council. Tulad sa atin, bukod sa business sector, yung ating Chinese community, represented din yun sa Batangas. Ano po? Meron din tayong religious sector. Ang religious sector po natin, represented ni Father Noni, representing Archdiocese of Lipa and the Batangas Ecumenical Council. Meron din po tayong socio-civic organizations katulad ng Lions Club at Eagles Club. Youth sector represented ng Leo Club at ng Boy Scout of the Philippines. So, meron din tayo sa women. So, yan po ang mga kailangan na yan po nagbuo ng council sapagkat kami po ay naniniwala na lahat ng iyan ay mga stakeholders sa gawain ng media. Sino bang pinagsisilbihan ng taga-media? Di tayo kung lahat, iba't ibang sektor na ito. Pero hindi tayo perpekto. Pwede tayong magkamali. Kaya naman tayo ay naririto. Dok, kanina sinasabi ko nga sa iyo, sa ating pagsisimula ng training, kayo parehong educator, parehong professor, ngayon di kayo parehong estudyante. Ang kaibahan pa, si attorney, at estudyante ulit, si lawyer. Pero ang ating mga ang prof, simula kahapon, hindi naman lahat lawyers. Meron ding layman.
alam niyo po, nakakatuwa pala na gano'n. Kaklase mo yung lawyer, Correct. kaklase mo yung retired fiscal. Oo, Yes. fiscal. Meron isang fiscal tayo Ah, nakasama. Retired fiscal, president ng IBP, kung Tama. sino-sino pong aming dito. Sapagkat ang common doon ay kami lahat ay gustong matuto at maging handa bilang mga mediators. Tama po. Doon sa, Yes po. di ba, ipinakikita sa atin yung pag-handle ng mga situation. Nakikita mo ba na ano yung challenge na nakikita mo para sa atin? Napaka-challenging actually ng maging mediator na natutunan ko po yan dito sa aming ginawang training. So, at ang nakakatuwa actually, napakadami, well represented ang bawat bawat riyon at saka iba-ibang tao. So, may matututunan ka rin sa kanila. Dahil yun yung magandang na nakuha ko rin dito sa training na ito, na alam ko bagamat challenging but it's very promising, at sana po magtuloy-tuloy ito na magamit natin para at least makatulong din tayo hindi lamang sa mga kasamahan natin sa media, kundi sa mga taong nangangailangan rin ng maayos na pag-uusap para ma-reglo ang mga bagay-bagay. Yes. At alam mo, Attorney, kanina nga nung nag-uusap, okay na, yung kape. Dumating na po. Yung kanina, kami nga nag-uusap-usap, yung kaming president, yung mga chairman ng iba't ibang council, sabi, bubuo tayo ng isang bagong GC na kasama natin ang lahat nating classmates. Ayan, dito. okay. Sapagkat, dito na. Baka, kasama natin mga classmates natin dito sapagkat ang iniisip natin, Punong-puno naman. magkaroon tayo ng engagement later para ma-update tayo kung sakaling may mga bago. Kung halimbawa may kung may mga bago sa larangan ng mediation ay tayo ay ma-update. Update, oo, tama. Kung halimbawa may ginagawa o may nangyayari na sa kabilang council, paano nila hinandle yung specific scenario, situation na yon, pwedeng nating kapulutan din ng dagdag kaalaman para pag tayo na may naharap sa ganong klase ng sitwasyon, kumbaga alam natin kung paano i-handle at kumbaga halos the same din. Yeah. Oo. Magiging madali na siguro. Madali. Para kasi para bagang sa mga lawyers may MCLE. Oo. Dito parang sharing ng experience. Yes. Although ang akin dito journal, Doc J, ay napakahirap talaga. Alam nyo kasi itine-train tayo para maging taga-pamagitan. Pero hindi nakakahon. Hindi nakakahon. Yung kasi Tama. iba't ibang sitwasyon yung kakaharapin natin. Iba't ibang tao o personalidad ang ating makakapulong. So, napakahirap. At ang ating pagganap bilang mediators ay aayon sa tinatawag na Code of Conduct. Yeah. Kasi Yun ang pa. bawat council may kanya-kanyang Code of Conduct. Dahil alam niyo naman po, tayo bilang mga Pinoy, magkakaiba nga tayo ng kultura. So, iba't iba ang ating cultural setting sa iba't ibang probinsya. Maaaring may ibang needs ang ibang probinsya, iba din ang needs natin. At bukod doon, lalo na sa mga lugar na may mga IP, may indigenous people, yes. ang kinakailangan nating magpasintabi tayo sa kanilang costumbre ika. Yung customs and tradition ng ibang mga IP, yan ay isinasaalang-alang sapagkat kumbaga hindi naman natin pwedeng sagkaan kung ano yung talaga. Kasi ang mga yan dati nang merong mediation proceedings na ginagawa sa kanilang mga tribo, sa kanilang mga lugar. Pero kinakailangan tayo ay mag-a-adjust doon. I-align kumbaga. A-align tayo na bukod sa pag-align natin sa kanilang ginagawa na may pagkalang sa kanilang tradisyon at kultura, ay tayo na may hindi naliliis doon sa hinihingi ng batas. Yun ang So, ganyan po kami na ang aming pinag-aaralan dito na sabi ko ng first day, siguro yung mga nag-MCLE ng mga lawyers, di ba? Ganyan. Kasi ang hinihingi dyan yung updating ng iyong kaalaman sa mga procedures, kasi kung may mga bago, at ang mga bagay na ito ay hindi basta. Hindi basta. So, napapansin ko din, at saka
doon sa sinasabi na ni Yusek na may pagkaroon ng konting pagbabago sapagkat ito po nung panahon na ako'y napasok ay hindi ito ang turo sa atin. Iba din nung panahon ng iba nung ikaw nasa sa law school, iba pa ang turo sa ngayon. Pero sa ngayon parang magkakaroon ng parang ito ilalangkap na sa existing rules o procedure sa sa mga korte natin na dahil simula nung January ay ipinilot na makasama sa ibang kaso na idinadaan sa alternative dispute resolution. Kasi hindi naman po lahat ng kaso ay pwedeng idaan dito. May mga nananatiling kaso na hindi tulad ng annulment o away mag-asawa, hindi po pwede dito. Away po sa trabaho labor dispute, away sa ari-arian, hindi po naman yan katulad ng sa dinadaan sa ganitong klase ng mediation. Ano po? Pero ito po ay magsisimulang dumaloy. Ito nga, ipinapilot na sa National Judicial Region, NCR, yung simula ng January itong ADR, at itong pagbabagong ito ay utay-utay na ibababa sa mga probinsya. Ano po? Sa katulad po namin, sa mga taga-media, noon po ang libel ay hindi mediatable. Ano po? Dahil nga siya ay criminal in nature, ang hindi siya mediatable, pero ngayon, pwede na. Pwede na. Pero yung civil aspect. Sa civil aspect. Civil aspect lang. Pero yun nga, ang atin namang mission ay sana yung pagkatapos ng matugunan yung conflict sa civil aspect ay kumbagay mahawahan ito at huwag nang magkaroon ng criminal aspect. Yun ang purpose talaga ng mediation, ma-restore kumbaga yung relationship ng dalawa. Hindi lang basta maayos kundi ma-restore. Na bagamat ang mediation po ay hindi isang legal procedure, legal proceedings, ay ito po ay nire-recognize na. Nire-recognize na ito ng ating husgado at magiging parte talaga ng judicial process na dumaan sa ganitong klase ng mga pag-mediate. Tony, meron ka pa idadagdag doon sa ating mga learnings? Bale, napakarami So, napakadami. Pero unlike yung sinasabi mo kanina, MCLE, doon nakikinig lang. Dito kasi napaka-active. Kailangan ng active participation ng estudyante. Hindi mo pa punta ng comfort room. Ay, inyo talaga pong aming timing. Kasi baka ka malampasan. May mamiss tayo. Mamiss ka kaya kahapon sabi ko teka, si Yusek na naman ang speaker. At napakahuhusay ng ating mga walang pag-aalilangan, napakahusay po. Very engaging at talaga namang kahit na ikaw medyo mapupuwit sa gabi o kung ano ba. Hindi. Gising ka pa rin kapag ka hindi ka pwedeng hindi gising. Dahil baka ikaw yung matawag. Yun na. Manalo sa raffle. Kasi po kami po ay doon sa ruleta. Halimbawa may tatawagin. Hindi naman namin alam na tatawag pala. At the middle of the discussion, biglang tatawag. Ikaw ang gagawin sample. Lalabas na lang yung ruleta at iikot. Surprise. So, yun ang nakakabuhay ng dugo. Kahit inaantok ka na, ay kailangan maging alerto ka. Yung ruleta. Dahil yung pag lumabas yung ruleta, nako po, teka muna. Sino na mananalo dito? ang ibig sabihin po ng nananalo, hindi nananalo ng kung anumang material na prize. Kundi yung challenge na ikaw ang tatawagin, ikaw ang magpapaliwanag, ikaw ang maggagawin kang sample. At tayo may natutuwa na ang ating mga tagapagturo, ang ating mga speakers, talagang gamay na gamay yung bawat detalye ng Tapos ito po, hindi po dyan natatapos yung aming learnings. Tutuloy na natin. Sige, Jonah.
isa pong component ng aming training ay ang exam. Exam. Akala nyo kayo... May exam po, ah. May exam po ito. Kaya po kami ay... Kanina, nung lunch Hindi makakain ng lunch. Hindi sabay-sabay nag-exam. Dahil ang exam po, yung written exam ay 2 parts. Tama. Yung kami po nagsimula sa second part kaninang umaga ng written. Ang first part ng written exam ay bukas pa. Opo. Bukas pa ng umaga. Pero ngayong hapon, pagkatapos po nung written exam, merong practical exam. Yung skills-based. Yung skills-based naman. At doon para po kami itong practice court. Yes. Saka role-playing din talaga. Practice court. Practice court doon. Kasi ang mediation po parang mini court na ganyan. So, ang bawat isa po sa amin ay gaganap is either complainant, respondent, or mediator. Yan. Ayun po ang talaga nakakapainis. At kanina po, kapalibasa po, napatapat po kami ni Attorney Pam, ay alanganing oras. Nagsimula ho kami, ang ibinigay po, napatama po sa amin, kasi di ka naman makakapili ng oras. Naruleta na naman tayo doon. Ang kalahati po ay before lunch, at ang kalahati after lunch. Kumbaga, katulad kanina, before lunch, ako, ang role ko ay as respondent. Sabi ko doon sa aking partner na siyang gaganap na mediator. Attorney, simplihan na lang natin ha. Nag-usap na kayo kumbaga. Simplihan na lang natin ha. Kasi ay pagka nung sinabi ng complainant, na lang tayo. Kasi baka tayo matapatan doon sa mahirap na sitwasyon. Oo. At naku, delikado ang ating accreditation. Correct. Hindi sabi nga, nagkataon naman po na ang napatapat sa akin na partner ay isang an elderly lawyer na dati siyang regional director yata ng yung human rights sa Palteng Eastern Visayas. So, pero language barrier. Hindi naman po ako nakakapagsalita ng waray. Although ang iba niyang salita, may pagka-Cebuano ay naiintindihan ko naman. Kaya nga lang, limited rin. Limited din ang kanyang Tagalog. Yun. Ang hirap nga nun. Ay si complainant na ang gumaganap ay taga DOJ, Tagalog. Okay. Ako naman Tagalog din. So sabi ko, iniisip ko, baka tayo magkapilipitan, magdidiretso na lang ako ng Tagalog para doon na lang. Medyo mahirap ang tayo namin nung bago magkumain ng lunch. Si ang mediator, ako ang respondent. Sige, ganyan na lang. So, naghahanda ako na after lunch, pagbalik doon sa practical examination room, ako yung gaganap naman na mediator, siya naman ang respondent. Kumbaga, nakadesign na sa isip ko, ganito ko ihahana yung akin, ganito ko sasabihin, ganito ako magsisimula ng mediation, ganito ko, at pati yung pabanghay, na magiging agreement, ganito ko gagawin. Hindi naman kami umabot doon. Hindi na. Ay, ang aking pinaghahandaan ay yung pagdating sa agreement. Ay doon pa lamang kami sa pagkakasundo, nagsisimula magkasundo, naputol na. Naputol na. So, ito po ay ang green-gradan sa amin ay yung lahat ng aspect. Ganun din sa iyo. Ang problema yata sa inyo, after lunch na kayo pareho. After lunch na kami pareho. Pero ang kagandahan naman dun sa yung partner ko, siya yung roommate ko. Roommate. Tapos educator din. Taga Baguio. So, katulad nung sa inyo, nag-usap din kami. So, sabi namin, sabi ko dun sa partner ko, paano ba ang atake natin? Para madali na lang matapos yung sige, attorney, ganito ang gagawin mo. Pag sumagot ako ng ganito, ayusin na natin, pumayag na tayo sa settlement. Katulad nga nung sinasabi mo. Ngayon, nung doon na kami dun sa examination room, nag-iba. Oo, kasi 'di ba ang ating case scenario, may isang mayor, siya ang ating complainant, tapos ang respondent ay isang journalist. So magkaaway yung dalawa dahil sa pinublish na article ni journalist. So nauna ako.
as journalist. As mediator. So, okay naman, compose naman. At itong si Mayor naman ay medyo Tame. oo, kalmado pa. Kaya lamang ay etong partner ko, siya yung parang medyo ayaw Ayaw makipagkasundo. Ayaw makipagkasundo? Ayun. Oo. So, pero natapos naman kasi 15 minutes lang. So, nung mabaliktad na, medyo intense. Kasi, nung siya na yung mediator, ako na yung respondent, acting na din ako. Si Mayor, may paghampas-hampas pa sa table at nag-walk out. Oo. So, nakakatuwa na parang sabi ko, totoo ata to. Tapos kitang-kita ko dun sa kasama ko. So, yung pala yung ibinibidyo daw. Yan. Ay tapos parang yung nanonood ang napaatras. Oo, totoo. Medyo magaling yung acting as mayor na from DOJ. Yung kahapon. Hindi, iba? Hindi, parang ngayon ko lang siya nakita eh. So, pero eventually naman, after nung practical exam, ay maayos naman yung... Nagkaroon ng solusyon? Oo, nagkaroon naman ng solusyon. Yun sa'yo. Unexpected rin kahit anong pag-uusap na gawin ninyo prior to the assessment na sabi, kulang tayo. By the way, ang aking partner ay taga Surigao. Okay? So, attorney din po yung partner ko. So, sabi niya, kulang tayo. Ang partner mo yung president ng IBP. Yes, attorney Mario, very cool. So, sabi ko, sabi niya, kulang tayo para... Pero nung doon na kami, so mahinaon siya. Itong... Si Mayor na taga OADR, intense. Bigla din may pag-iyak-iyak pa. Tapos kung ano sinabi. So that was unexpected. Mayor niya yung babae? Babae. Nabaliktad babae yung mayor na. So parang ang atake ko doon sa role, tahimik lang. Ngayon, kung ano sinabi, syempre, na-trigger yung ko, kahit sa masabing acting yan. Eh di, napataas na rin ako ng konting emosyon. Si Nico. Malapat, correct. Yun po, yung hamon ng mediation, yung talagang panatilihin mong mahinahon ka, lalo na kung ikaw yung mediator. Sana masustain natin yung pagiging malumanay, siguro mahinahon. So, that was challenging. Pero siguro nga sa totoong mediation, you cannot expect everything to be like smooth. Yes. No? Kasi tulad nun, tayo naghanda sa ganito natin i-handle, pero hindi natin kausap yung isang party. So, hindi natin alam yun. At ang tayo talaga doon voluntary on their part, ang pagpunta sa mediation room at at saka hindi mo talaga masasabi yung sitwasyon. Katulad po, yung kami pong pinag-uusapan yung senaryo, ay ito po isang mayor na ang sabi niya siya na-agrabyado dahil may masasamang daw nakasulat itong journalist. Ay sila pala ay dating magkaklase, magkababata, may pinaghuhugutan kumbaga. Ay itong si journalist na dating mahirap, ay siya pa ang naging editor ng kanilang school paper. So, naungusan niya si Mayor. Kaya itong si Mayor, may pinaghuhugutan din. May pinanggagalingan. Kaya sabi ang joke nga baka naman sila mag-ex. Ayun. Lumabas yan doon sa niligawan pa daw. Naging mga scriptwriter pa. Yes. Talaga pong doon sa parte namin. Nung una kasi ako ay, kalmado. Ako ay may respondent. Ako madali ako nakipag-aral. Para matapos na. Ang hiningi lamang ni Mayor ay ako'y sumulat gumawa ako ng public apology. Hindi. Sumulat uli ako. Okay. Hindi mo kinakailangan kung i-retract sa hindi ko na po mariretract ang aking mga sinabi. Ganyan din. Dahil tapos na, hindi ko naman mariretrieve ang lahat ng dyaryo. Tama. Kasi ikaw, kung saan na napapunta, hindi ko na po yan mariretrieve. Magbigay kayo ng ibang option kung ano pwede kong gawin. Sabi niya, hindi lang naman niya ay magsulat ako ng something favorable daw sa kanya. Hindi ko kinakailangan bilang respondent, hindi ko naman siya kinakailangan papugiin. Ang ano lang niya is i-highlight ko
ang development ng city, Oo, ang yun. kanyang ginagawang mga programs. Okay. So hindi ko na kasi nga po sa mediation wala namang admission of guilt. Oo, tama. Hindi ko na rin na-highlight na kinakailangan ka umamin. Oo. Amin. Ang ano din, magkaroon kayo ng solusyon. Tsaka hindi i-determine kung sino ba ang mali. Yan. Oh, sinong guilty, sinong hindi na Oo. guilty. Ay, lalo na nun, may pinaghuhugutan sila Oo. pareho. Ano? Oo. So, ang nung sabing sumulat, actually po, ako po ay magsusulat. Ang sabi, magsusulat ng about the developments of the city para naman win-win solution. Oo. Maayos kami natapos sa Okay. ito. So natapos, nagkaroon ng, kumbaga yung stages of mediation na pinag-aralan natin, natapos na Oo, yun. hanggang doon sa kami ay magkasundo. Okay, Oo, yun. okay. Nagkasundo kami at kami pinagkamay ng Aba. ng mediator. Although hindi na nasulat ang Agreement. Oo. Kasi medyo tinapos din ng paliwanag yung aking mediator. Oh. So medyo mahirap talaga pag may language Okay. barrier. Yeah. Nung baligtad din ang sitwasyon. Oh, ikaw ako na ang yung mediator. Ito nang si attorney ang Respondent. respondent, siya na ang naging Nikki. Ay ngayon so naihanay ko naman yung rules. Okay. Yung rules of engagement, kung paano tayo ikakandak natin ang ating mediation, ganyan. Ito si respondent, ang tumanggi kaagad. Oo. Taging kaagad sa kanya mga sinulat. Intense agad yung acting niya. Intense din na kasi ang reaction nito. Intense ang reaction nitong ating respondent. Oh, Okay. So, ano nangyari? Ay, di si Mayor ay hindi pumayag. Hindi. Ayaw na ni Mayor mangyari. Ayaw na ni Mayor makipagkasundo. Ayaw. Okay. Kasi daw, biglang may nag-message pa yung kanyang sekretary. Sabi daw mayroong kalaguyo. Ganun pa. Dagdagan na. Nawalan na ngayon ang aming Agreement. kasunduan. Na kami, yung uno namin kasunduan na magiging maayos lang. Ako, hindi na. Yan ang sinasabi. Hindi natin kontrolado Yun. ang ating Yun ang mahirap. isang party. Yun talaga ang mahirap. Yan. Yes. So, anong nangyari na, nung ginagano, ayaw na ni Mayor. Hindi nila matatanggap ang public apology. Okay. Ang ginawa ko naman, bumaling ako sa respondent. Okay. Hindi naman po hindi daw tatanggapin ni Mayor ang iyong public apology. At ganyan. Ay ayaw mo din i-retract ang iyong mga ginawa. Kayo po ba may offer na solusyon? Oo. Anong solusyon ang inyong namang i-offer? Na titingnan natin pag nadinig ni Mayor kung sa kanya magiging katanggap-tanggap. Yan, oo. So, ang sabi naman niya, adi, siya daw magsusulat ng katulad kanina po, susulat ka ng gano'n. So, tinanggap naman ni Mayor. Okay. So, doon sa yun, medyo nagkaigi. Oo, buti tinanggap. Kung naibalik ko yung momento. So, ganyan po ang aming mga pinagdadaanan dito. Hindi pa po kami tapos. Dahil bukas meron pa kami Post-test. post-test. Yun po ang first part ng written test. So, medyo kami po ngayong gabi mag-aaral. Para po kami pumasa. Para pagbalik po namin ng Batangas, happy kami. At sana naman nga ay kami na may maasa na kami ay magiging accredited mediator. Sa tingin ko naman nga sa practical exam ay kabagin. Okay. Yes. Naging okay tayo. Ginawa po namin ang best namin. Pati acting. Yes. Sa acting. Hi, Dr. Attorney Roel. Sayang po at hindi natin sayang si Attorney Roel Garcia sapagkat nagkaroon po siya ng emergency. Pero po siya ay kasama sa ating team na naging mediators kasi siya din ang nagre-represent na bukod sa IBP at siya ay member officer ng IBP ng Batangas. Siya din po ay officer ng Metro Batangas Business Club. Okay, sa business sector. I see. So, at lahat naman ng aming learnings aming sinishare din sa kanya kasi ito po naman ay sabi nga kahit pa ikaw bagong lawyer, matagal season lawyer, matagal na, o retirado, ay sabi nga, ito ay bago. Kami nga po may mga kaklase dito na retired fiscal. Tama po. Judge dito. Retired fiscal, maraming mga lawyers at pero sabi nga at kami pare-pareho ng learnings na yun na pinag na may i-share
sa ating mga kababayan. Tama po. Yan po ang aming may share ngayon dito sa aming ginagawang pag-training na ito. Sa aming pagbabalik, kaunting pahapyaw lamang sa kaganapan, bukod sa ating lalawigan ng Batangas, sa kabuuan ng ating bansa. Lahat ng iyan sa pagbabalik ng puntahan at kapihan sa BNN. Yun. Kaunting pahapyaw lamang. At magsosona. Opo. Ating mga natin na sona sa Galit sa akin. okay. Ang kapig kami ganon. Tagal pa. Narinig na. Nasa baba Sige. na. Yan na. Oo. Sige, go. Tapusin natin. Okay, nagbabalik po ang ating programa, Puntahan at Kapihan sa BNN. At napakagandang pagkakataon ito na yan nga tayo naririto para sa ating hindi pa tapos na training. Opo. Pero dahil dyan, ay tuloy ang ating trabaho. Tuloy. Alam niyo po na sa July 22, sa kabilang Lunes, bukod sa yan. Lunes, sa kabilang Lunes, ay magdi-deliver na ang ating President ng State of the Nation Address. Yes. Ito po yung Sona. na sunod na pailan ng Sona ito. Patatlo. Na Yata, no? para ihayag ano ba ang Patatlo. tunay na kalalagayan ng ating bansa. Nito pong nakaraang Webes, ang ating Pangulo ay nasa sa Batangas, partikular dito sa bayan ng San Jose, para ipamahagi yung mga ayuda sa tulong sa ating mga kababayang mga Mangingisda mangingisda at magsasaka na naapektuhan ng El Nino. At bukod po naman sa cash assistance na ibinigay sa pamamagitan ng DA, meron din po tayo at ng DSWD, meron din po mga ipinamahagi na mga kagamitan, mga traktora, thresher, iba pa mga gamit na ito po ay mapapakinabangan ng ating mga kababayang mga magsasaka para makarecover sa kanilang mga pagkalugi o hindi naging kita o nawalang ani dahil sa epekto ng El Nino. Kasi umabot po sa mahigit na 4 na milyon ang kabuuang Pagkalugi. damage. Pagkalugi ng ating mga magsasaka sa Batangas area lang. sa buong Calabarzon. Calabarzon. Dahil po sa pagtama ng El Nino phenomenon. At umaasa naman na bagamat kasi ang ating probinsya naman hindi ganun katinding na nadaanan. Ng El Nino. Hindi katulad sa ibang lugar na kinailangan pang mag-declare ng state of calamity, guys, or Mindoro. So, bagaman hindi tayo ganun katindi ang epekto, ay dumating pa rin ang ating Pangulo para asistihan, ayudahan ang ating mga kababayang magsasaka at mangingisda para makaahon. At syempre pa ay bukod doon, may taguyod ng iba pang mga programa ng pamahalaang nasyonal. So, nakailan ang balik sa atin ang Pangulo. Dati sa Pier, inagurahan ng isang napakaganda at malaking terminal sa Batangas Port. Marami pa po na pagkakataon. Ngayon, sa susunod na Lunes, muling haharap sa bayan ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para ihayag ang tunay na kalalagayan, ang kalalagayan ng ating bansa sa palagay ng dalawa. Ano ang inaasahan ng tao? Ano kaya ang inaasahan ng taong ire-report ng ating Pangulo? Tingin ko yung nag-expect pa rin dun sa 20 pesos na bigas. Hindi makakalimutan. Bagaman meron na nabibili. Oo, meron. May 29. Pero siguro, ang gusto nila, yung available sa lahat. Tama. Lagi pa rin yun. Ako naman expecting sa president natin na he'll talk more about like education, what are his plans, especially that the vice president already resigned from her post as the secretary of education. Ano yung future ng education? Ano yung mga plano at mga kailangan pang gawin para maging kalidad yung ating edukasyon? Oo, dahil bukod sa timing kasi na nag-resign as Education Secretary si Vice President, effective July 19. So, ano bang araw yun? 15, 16, 17, 3 days 18, before the Sa Friday. Sa Friday, ang effectivity ng kanyang resignation as DepEd Secretary. At saktong
nag-SONA sa July 22. 3 araw bago ang SONA. Oo, ay ang nakaupo na ay ang bagong Secretary of Education. Ang isang ano dito ay ngayong taon, unti-unting ibinabalik yung old calendar, tama. school calendar. Tama po, yes. At ito naman, kabahagi, ito naman hindi natin sinasabing walang ginawa ang ating Vice President bilang Secretary of Education sapagkat, yun sabi ko nga sa aking mga nakakausap, ibigay natin ang credit to whom it's due. Yeah. Ang pagbabalik po ng school calendar at i-advance na ulit ang ating pasukan gawin na uling Hulyo hanggang sa makarating na June. Ito ay ang pag-aaral nito sa term ni Vice President as Secretary of Education. Sila naman, sa time talaga naman niya, may implement lang ngayon na siya ay wala na sa posisyon as Secretary of Education. Ganon din yung pagripaso sa K-12 program. Isa pa rin isa pa rin yun. Isa pa yan na naging pasanin. Sabihin na natin generally. Kasi nang buksan ang K-12 program, ang sabi, ito na yung solusyon kasi pagkatapos daw ng grade 12, ay makakapagtrabaho na. Yes. Equipped ka na para magtrabaho. Kaya lang, meron mang nakakapagtrabaho, hindi ganon kataas ang percentage. Katulad kumpara sa mga hindi nakapagtrabaho. Sapagkat sa ibang pagkakataon, hindi ko nilalahat, sa ibang pagkakataon, ang K-12 program ay naging tawag dito, meal education, tawag yung para pagkitaan ng ibang eskwelahan. Kasi at the time na hindi sila magkakaroon, alam nila hindi sila magkakaroon ng college student. So hindi naman handa, nag-offer ng senior high. So hindi naman talaga doon sila handa. Actually yung kahanda ng naging issue. Ang produkto tuloy na inaasahan natin na dapat pagkatapos ng grade 12 ay readiness for employment. Hindi nangyari. Hindi nangyari. So, dahil po sa kakulangan yan, nagkaroon ng pagripaso sa program at ito'y unti-unting binabago hanggang sa ito nga simulang i-implement na ng Department of Education. Bago po bumaba sa kanyang pwesto bilang Secretary of Education si Vice President Sara Duterte, ito ay nakaplansya na. So, yan po inaasahan natin. At si Senator Sani Angara bilang Secretary of Education, inaasahan po naman natin na may implement niya ito ng maayos at ang iba pang mga concerns ng ating mga guro ng sektor ng edukasyon ay kanyang masusolusyonan sa pag-upo niya bilang secretary. Kasi galing sa pamilya ng mga guro. Edgardo Angara, tatay niya. At saka ang kanyang mga bills. Siya ay isa sa mga nag-akda nitong pagripaso ng K-12 at saka ng basic education program. Yun ang ating inasa. At doon naman sa nabang dito kanina, yung tungkol sa presyo ng bigas, may balita, pagkatapos nga itong pagbisita ng Pangulo, may balita naman ang Department of Education na sa mga susunod na linggo at buwan, unti-unting palalawakin pa ang padadami, yung kadiwa, yun ba yung kadiwa ng padadamihin niya? Para mas madaming kababayan nating Pilipino ang maka-avail. Good news yun. Sa 29 pesos na 29 pesos, murang bigas. Hindi lamang po yung nakaimbak na bigas sa NFA, kundi ito pang mga aangkatin ng ating Department of Education, Department of Agriculture. At ng National Food Authority. NFA. So, yan po ay naasahan natin maganda at sana, bukod dyan, marami pang magandang balita na kahit masahan pag nag-ulat ang ating Pangulo sa darating na Lunes, July 22, 2024. So, pansamantala, dito po na po tayo. Hanggang sa susunod na episode, ang inyong po parting words. Anong masasabi niyo sa ating mga tagapanood? Okay, so ano ba tungkol doon sa training lahat na. So nga, katulad ng sinabi ni Doc Jay, maraming salamat sa Office on Alternative Dispute Resolution ng Department of Justice sa pagbibigay sa atin ng pagkakataon na magkaroon ng bagong pagkatuto at maibahagi natin sa ating mga kababayan sa Batangas.
Yun. Good luck, Jonald, sa iyong endeavor ng ating BNN. At ako naman ay talaga personal na nagpapasalamat sa inyong dalawa sapagkat hindi ko rin inasahan na ganito ang magiging training. Salamat. Pero ako ay talagang nagpapasalamat at iniagaw ninyo ng oras. Hindi mo biro ang makahiram ng ganito kahabang oras na 1 linggo kami dito. Sa busy po namin mga tao. Kami nga ay ang team Ngarag at team Jack of all trades. Sila yung akong makumbinsing makasama sa training na ito. At ganoon din nga, tulad ng iniiwanan namin sa inyo kanina, na sana ang ating pag-asa sa pag-uulat ng ating Pangulo sa SONA sa July 22 ay magkaroon pa ng mas maayos na buhay ang sambayan ng Pilipino. Nawa namin pong ibinahagi sa inyo ngayong hapon, makatulong o ngayong gabi, makatulong para sa pagbuo ng magandang opinyon para tayo makapag-desisyon ng maayos sa kadaganda ng ating buhay. Subayin niyo po ang 16 na episode ng Puntahan at Kapihan sa BNN. Muli, magandang gabi. Maraming salamat. Salamat po.